time sa ating pag-aaral po ay hilingin ko po kayo na again, magbukas sa inyong Biblia sa Book of Matthew pa din, pero this time sa chapter 6. And we will study yung alam ko, familiar na verse, yung 6:33. Pero babasahin po natin ang chapter 6, verses 25 hanggang 34 ng Matthew. Kaya once again, ay hilingin ko po kayo na magsitayo upang magbigay po ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Mateo chapter 6 verses 25 hanggang 34. Ayan, sama-sama po natin itong basahin. Okay, kung sabay-sabay po, malakasan po natin sa pagbasa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagasik ni nagaani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal, ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Muli nating ipagkatiwala sa Diyos ang mga sandaling ito na pag-aaral ng kanyang banal na salita. Muli, aming Ama, sama-sama po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. At hayaan mo, O Diyos, na busugin mong muli, O Diyos, ang iyong mga anak sa hapag ng iyong salita. Busugin mo sa pamamagitan po ng iyong mapagpalang salita, O God, na siyang nagsisilbing tanglaw at liwanag sa aming mga buhay. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat tunay nga po na hindi mo po kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Ang iyong salita, O Diyos, ay aming mapapanaligan. Lilipas ang lahat ng bagay, ngunit ang iyong salita ay mananatili magpakailanman. Kaya, O Diyos, ang aking dalangin, hayaan mo na ang iyong salita na mahayag sa umagang ito ay patuloy, O Diyos, na matanim ng mabuti sa puso ng iyong mga anak. At patuloy nga po, Panginoon, na ito, O Diyos, ay manatili. Ito ay patuloy, Panginoon, na maghatid ng ibayong pagpapala. Sapagkat alam namin ang iyong salita ay pagpapala sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat, O Diyos, anumang kaabalahan, anumang hadlang ng kaaway, o anumang Panginoon na mga distraction sa oras po na ito, amin po itong pinagkakatiwala sa iyo. Hayaan mo na ang focus ng iyong mga anak ay tanging sa iyong presensya lamang. Banal na Espiritu, ikaw ang Diyos ng katotohanan. Kaya sa oras na ito, tanging ang salita mo lamang, O Diyos, ang marinig at matanim sa puso at isipan ng iyong mga lingkod. At ang salita ng iyong abang lingkod ay mawalan ng kabuluhan, sapagkat tanging ang salita mo lamang ang buhay at makapangyarihan. Salamat po, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ng ito ay buong kapakumbabaan po naming pinagkakatiwala sa iyo. Amen. Makakapo na po kayong muli. Salamat po.
Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So again, dito po ay makikita po natin na karugtong pa rin ito ng mga sumusunod sa Panginoon. Ito po ay bahagi ng mga sermon o turo ng Panginoon na may kaugnayan. Sinasabi niya ito sa lahat ng mga tagasunod niya. Gusto ko pong makita ninyo mga kapatid na dito po kasi hindi pa po na itatatag ang iglesia o church. Kaya mapapansin natin, sa mga panahong ito, marami ay mga sumusunod sa Panginoon. Pero sila po ay naroroon na rin yung mga disciples at naroroon na din po yung katulad na pinag-aralan natin sa chapter 5, napakaraming mga tao ang sumusunod sa Panginoon. Pero ito nga pong mga sumusunod na ito ay nanggagaling po sa iba't ibang mga uri ng buhay. At ang church po ay nasimulang itatag nung Matthew 16 pa po. Kaya hindi pa po dito masasabi natin na itong sumusunod sa Panginoon ay mga kabilang na sa church. Pero maliwanag po na sila po'y tagasunod ng Panginoon. At bilang tagasunod, makikita natin na the Lord is expecting something. Tinuturo niya sa atin na mga tagasunod sa Kanya. Dito nga sa Matthew chapter 5, nung pinag-aralan natin, bilang tagasunod ay pinahayag niya kung ano yung identity natin bilang tagasunod ng Panginoon. We are the salt and light of this world. At pagdating naman po dito sa chapter 6, ay makikita naman natin dito na ang ating Panginoon ay ipinapahayag kung ano ang dapat na nagkakarakterize ng ating pagsunod sa Panginoon bilang kabahagi ng Kanyang kaharian. Kasi lahat po ng mga sumusunod sa Panginoon ay kabilang sa kaharian ng Diyos. At dito po, bilang mga follower of the Lord and being citizen of God's kingdom, ay nais ng Panginoon na bawat isa sa atin, ang uri ng pamumuhay na nakikita sa atin ay yung sinisik natin lagi o inuuna natin lagi ang kaharian ng Diyos. Na tayo bilang tagasunod, we put God's kingdom first sa ano pa mang mga bagay. Ito po yung makikita natin dito na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. God's kingdom first, or putting God's kingdom first. At pag sinabi po nating God's kingdom first, ang ibig sabihin po nito is prioritizing God's kingdom over everything. Kaya nga sabi dyan, seek first His kingdom. So pansinin niyo po yung word na first. Seek. Ang ibig sabihin, pagsumakitan, pursue. At bilang mga tagasunod ng Panginoon, yun ang gusto niya na maging buhay natin bilang tagasunod. Na ang unang mahalaga sa atin ay ganapin ang kaharian ng Diyos. Unahin ang kaharian ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pag sinabi po natin God's kingdom, it means prioritizing God over everything. Kaya lamang po, ito nga po ang alam nating problema. Mas madalas po, we prioritize our lives around things instead of prioritizing God's kingdom. Mas madalas, inuuna natin ang ating mga kakainin, ang mga iinumin, mga damit, sasakyan, bahay. At dahil sa mga kakulangang ito yung dahilan, kaya kapag itong mga bagay na ito ay hindi sapat sa atin, ano nangyayari? Nakaranas po tayo ng anxiety. Nagkakaroon po tayo ng mga kabalisahan, nagkakaroon ng takot. Bakit? Kasi nga, itong mga kailangan natin, totoo din naman bilang natural na tao, pag alam mo na yung mga bagay na kailangan mo ay wala sa iyo, natural magkakaroon ka ng alalahanin. Kaya ano ang madalas nating list sa ating mga prayer items? Mga pangangailangan natin. Hindi po yun masama, kaya lang, dito makikita natin na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng tamang perspektibo bilang Kanyang tagasunod. Yes, may pangangailangan tayo, pero hindi
priority ang mga pangangailangan. Ang priority dapat natin bilang tagasunod sa Panginoon is His kingdom. Putting God's kingdom first. Kasi ang pangako niya, when we seek God's kingdom and His righteousness, all these things shall be added. The same pa din naman. May pangangailangan pa din tayo. Kaya lang iibahin lang natin yung perspective. Hindi tayo mababalisa agad sa ating mga pangangailangan, kundi anuman yung ating mga pangangailangan, hahanapin natin yan sa kalooban ng Diyos. And God will take care of all our needs. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Totoo po yun. Bilang mga anak ng Diyos, alam natin na kapag inuna natin ng Diyos, priority natin ang kaharian ng Diyos, anumang pangangailangan natin mula sa spiritual, material, financial, relationship, everything, ang sabi ng Panginoon, lahat ng ito ay pawang idadagdag sa atin. Kaya dito po, makikita natin sa verse 25, pinapahayag ng Panginoon na hindi tayo dapat mabalisa sa anumang mga bagay. Sabi niya sa verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Again, sa verse 31, ay pinaalalahanan pa rin tayo dito ng Panginoon na hindi dapat mabagabag ang mga tagasunod niya. Sabi niya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So itong mga pangangailangan, damit, pagkain, sasakyan, tahanan, lahat ng mga bagay na ito, alam na ng Panginoon na kailangan po natin. At kung meron tayong pangangailangan, ipanalangin natin. Pero yung maging balisa tayo dahil hindi sapat itong ating mga tinatangkilik, yung nababalisa tayo dahil kulang tayo sa mga bagay na ito, ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng Panginoong Yesus, ito daw po, yung sobrang pagkabalisa ay gawain ng mga hindi mananampalataya. Kaya mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, to worry about our needs. Kapag tayo'y nababalisang masyado sa ating mga pangangailangan, bilang tagasunod ng Panginoon, sinasabi dito ng Lord, un-Christian yan. Andyan po ba kayo? Un-Christian daw po yan kapag kalubha tayong nababalisa sa lahat ng mga pangangailangan natin. Kung may mga nababalisa man sa mga bagay na yan, mga pagano yan, mga hindi mananampalataya. Pero kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon, ano ang sabi niya? Unahin mo ang kanyang kaharian and the Lord will take care of all your needs. Amen po ba? So dito po pinapaalala sa atin kung gaano kahalaga na unahin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya instead of worrying about these things, sinasabi ng Panginoon, put God's kingdom first in your life. Kaya pag sinabing putting God's kingdom first, ginagawa mo na priority ang Panginoon sa iyong buhay. In other words, if you take care of God's priority, ginawa mong priority ang Panginoon, yung kanyang kaharian, ang pangako ng Panginoon, He will take care of your needs. Amen po ba? Makikita po natin, sa buhay mismo ng ating Panginoon, priority po niya ang kaharian ng Diyos. Ito po yung kanyang single focus nung siya po'y nandito sa mundo. Makikita po natin na dahil ang pagganap sa kalooban ng Ama, ang dahilan kung bakit siya naririto, kaya ang ating Panginoong Yesus, makikita po natin na yun po yung kanyang laging ginagawa. To do the will of God. Kaya ganun din po sa atin, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, dapat tayo din makita
bilang tagasunod ng Panginoon, ang Panginoon tagasunod ng Diyos, priority niya ang kalooban ng Ama, ganun din tayo bilang tagasunod, dapat priority din natin ang kaharian ng Diyos. So we have to put God's kingdom first in our lives. Bakit po? Kasi po, meron pong danger kapag hindi po natin alam kung ano ang tunay na priority natin bilang mga tagasunod ng Panginoon. Yun nga po ang sinasabi dito ng Panginoon. Ang mga walang pananampalataya, ang priority nila, yung mga material needs nila, mga physical needs nila. At ang sabi ng Panginoon, yan ang kinuhumalingan ng mga pagano, mga tao na walang pagtitiwala sa Diyos. So bakit gano'n ang kanilang pagkilos? Sapagkat hindi sila tagasunod ng ating Panginoon. Pero tayo, bilang tagasunod, kung alam natin ang ating priority, at ano yung priority natin? God's kingdom. Kung alam natin ang priority natin ay ang kaharian ng Diyos, ano po ang mangyayari? Lahat ng ginagawa natin ay tama, ayon sa plano ng Diyos. Pero kapag hindi po natin alam ang atin pong priority, yung mga ginagawa natin, dahil nga hindi natin alam ang priority, so may pagkakataon, ang ginagawa natin ay mali. And sometimes, hindi naman talaga yung mga bagay na masasabi nating mga maling ginagawa natin, not necessarily bad or evil. Kaya lang, dahil nga hindi talaga ito yung priority, you will end up doing something na hindi mahalaga sa Diyos. Ang nangyayari, nagkakaroon ng pagsasayang, nagkakaroon ng sayang na energy. Bakit? Kasi nga, sa halip na ipursu natin ang kalooban ng Diyos, nakafocus tayo sa mga bagay, sa mga pangangailangan, abalang-abala tayo sa mga pangangailangan na nawawalan tayo ng oras at panahon para sa Panginoon. Kung titingnan po natin, balikan natin sa creation, doon pa lamang sa creation, ang unang mga magulang natin, alam nila kung ano ang kanilang priority. Dahil sinabi ng Diyos kung ano yung dapat nilang gawin. Ang sabi ng Diyos sa kanila is to take dominion. Makikita natin na ang priority ng unang mga magulang natin, hindi magkaroon ng mga bagay. Ang itinuro ng Diyos kay Adan at kay Eva is to rule, to reign, to take dominion. Hindi para magkamal ng mga bagay sa mundong ito. Ang focus ng ating unang mga magulang is to rule, not to pursue things. Makikita po natin yan. Doon sa Garden of Eden, priority was never a problem for Adam and Eve. Alam agad nila sa kanilang pamumuhay na as long as they are walking with God and they are doing the will of God, taking dominion over all the things that God has put under their care, lahat ng kanilang mga pangangailangan, wala silang aalalahanin. Kasi lahat ng bagay na mayroon doon sa Garden of Eden, available lagi para sa kanila. Yung inumin nila, yung pagkain nila, anumang pangangailangan sagana sa garden, wala po silang alalahanin. In fact, hindi po nila problema ang damit. Kaya doon sa Garden of Eden, makikita natin na hindi po nila kinailangan ng damit. Kasi nga, as long as they are in good relationship with God, all the things that they need, available. Pero hindi nila ito hinahanap. Kailangan nila, kukuha na lamang sila. Pero itong katotohanan, alam natin, nung mawalay ang unang magulang natin, nagkasala sila, ano po ang nangyari? Naiba na po.
ang naging focus na pagkatapos nila at yung mga sumunod na pong mga salinlahi na naging produkto ng kanilang disobedience, makikita natin na ang focus na ng mga tao is to make a living. Instead na mabuhay para bigyan ng pansin yung tunay na buhay, ang focus na nila is ano yung mga kakainin, ano yung kailangan para sa kanilang buhay. Kaya nga, binigyan ng pansin dito ng Panginoon, ano ba ang mahalaga? Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa damit? Kasi nga, ang mga tao, dahil sa kaabalahan o sobrang kabalisahan sa kanilang mga pangangailangan, nakafocus lang doon sa mga pangangailangan ng buhay at hindi na nagbibigay ng tunay na pansin kung ano talaga ang buhay. Kaya itinuro dito ng Panginoon, ano ba ang proper kingdom perspective ng mga tagasunod niya? Kaya bilang mga tagasunod, mga kapatid sa Panginoon, makikita natin na ito ang sinasabi dito ng Panginoon sa passage na ito. Ano po yung kingdom perspective na nais ng Diyos na matutunan natin? It is not to be anxious of the necessities of life by putting God's kingdom first. Ito po yung makikita natin dito po sa passage na ating binasa na itinuturo sa atin ng Panginoon bilang mga tagasunod sa Kanya. Pinapaalalahanan tayo bilang mga tagasunod. Sabi, huwag kayong mabagabag tungkol sa inyong pagkain, tungkol sa inyong inumin, tungkol sa kailangan ninyo upang mabuhay. Huwag kayong mabagabag. Kailangan natin ito, hindi sinasabi ng Panginoon na hindi natin ito kailangan. Pero yung mabagabag ka dahil sa mga bagay na ito, hindi yan ang pagkilos ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Kaya itinutuwid ng Panginoon ang mga tagasunod niya. Bakit itinutuwid ng Panginoon? Kasi nakikita niya na itong mga tagasunod ay ganun pa po yung kaisipan at kailangang maiayos o maituwid. Kaya dito po pinapaalala sa atin ng Panginoon, we are to put God's kingdom first rather than to be anxious. Huwag tayong mabalisa sa mga bagay na ito. Sa halip, unahin natin ang kalooban ng Panginoon. So, ngayon po, yun po yung ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral sa Panginoon. Kapag ka po tayo ay nagtiwala sa Panginoon, alam natin na marami tayong pangangailangan. Pero napakaganda ng pangako ng Panginoon, if we put our trust in God, sa kanyang mga pangako. Ang sabi po ng Isaiah chapter 26 verse 3, sabi, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed or steadfast in you, because he trusts in you. Bilang tagasunod ng Panginoon, na inuuna mo ang kanyang kaharian sa iyong buhay, ang tataglayin mo sa iyong isipan, hindi kabalisahan, kung hindi kapanatagan ng puso at isip. At alam yan ng Panginoon. At yan ang gusto niya na mangyari sa atin bilang tagasunod. Kaya sabi niya sa Tagalog, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Kaya tayo, bilang mga tagasunod ng Panginoon, ang mahalaga sa Panginoon, mangyari yung kanyang kaharian kung paanong sa langit ay ganun din dito sa lupa. Kaya kung mahalaga sa Diyos na mangyari ang kanyang kaharian sa atin, dapat umayon tayo doon sa plano ng Diyos. Na gusto niya na kung ano ang meron sa langit, ganun din ang mangyari dito sa lupa. At dito sa lupa, nais niya na kahit na tayo nandito sa lupa, at marami tayong pangangailangan, pero pwede tayong mabuhay ng may kapayapaan at kapanatagan. Kahit na may kakulangan tayo sa mga pangangailangan, pwedeng pagharian ng Diyos ng kapayapaan ng ating mga puso. In what way? By putting God's kingdom first in our lives. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya kung yan ang nais ng Panginoon, yun ang nais ng Diyos na mangyari, ang kaharian ng Diyos ay mangyari dito sa lupa, dapat ganun din tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon. Sikapin din natin na mangyari nga sa ating buhay kung paanong sa langit, ganun din dito sa lupa. So ano kailangan natin gawin? Kaya sabi ng Panginoon, seek first His kingdom. Ibig sabihin, seek to pursue,
talagang hahanapin mo, sisikapin mo, gagawin mo na unahin. You will make God's kingdom your priority. Now, bakit mahalaga na pinupursu natin ang kaharian ng Diyos? Tatlong dahilan po ang nais ko po na makita natin. Bakit po mahalaga bilang tagasunod ng Panginoon, we pursue God's kingdom first in our lives. Number one, because pursuing God's kingdom is the key to winning over anxiousness. Dito po mapapansin ninyo, many times sa passage na ito, actually 4 times mapapansin natin, paulit-ulit na binanggit ng Panginoon, yung paalaala na huwag mag-alala. At yung mga related or yung may mga halos magkapareho ng kahulugan. Sa verse 28, makikita po natin ang unang paalaala ng Panginoon. Sabi niya dito, bakit kayo nababagabag? Verse 25, simulan natin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag. So, note nyo po yon tungkol sa pagkain, sa verse 28. Bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Verse 31, kaya't huwag kayong mabalisa. Balisa, bagabag, the same po ng word yan. At ewan ko kung narinig nyo yung parang tongue twister, nakapagpapabagabag. Subukan nyo nga po, mabilis, nakakabalisa. Ang hirap eh. Pero marami mga bagay sabi, huwag kayong mabagabag, huwag kayong mabalisa. At maging sa verse 34, again, nagpaalala pa din ng ating Panginoon na sabi, huwag ninyong ikabahala. So yung pagkabahala, pagkabalisa, pagkabagabag, pare-pareho po yan na hindi maganda. Kaya sabi ng Panginoon, no, no. Amen po ba? At sa lahat ng ito, isa lang ang solution. Verse 33. Sa passage, ang daming paalaala ng wag. At ang solution ay makikita sa verse 33. Seek first His kingdom. Put God's kingdom first. And all these things shall be added unto you. So makikita natin na sa lahat ng mga suliranin, sa lahat ng mga kabagabagan, hindi ito mabuti. Pero may susi para ito'y mapagtagumpayan. At ang susi ay unahin mo lang ang Panginoon, the same pa din. May problema ka pa rin naman eh. Ang nangyayari po kasi, di ba, minsan sa sobra nating pagkabagabag, ay nakafocus na tayo doon sa problema. Minsan sa karamdaman, minsan sa pinansyal. Lahat ng ito, pare-pareho tayo na mayroong mga pinagdadaanan. Pero kapag hindi natin alam kung paano itong i-handle, ang mangyayari, dadayain tayo ng kaaway na nakapokus lang lagi tayo dito sa mga pangangailangan na ito. Samantalang, ang solusyon ng Diyos is, unahin natin siya at ang pangako niya, lahat yung mga problema natin, nandun pa din. Ang solusyon ay, uunahin natin siya sa ating mga buhay. At yun po yung tamang kaayusan. God's kingdom first. Ibig sabihin, make it your top priority. Hindi last option or hindi option. Kung hindi top priority. Pero sa totoo lang, most of the time, nire-reverse natin yung kaayusan. Tinitingnan agad natin yung ating mga pangangailangan. We worry much of our needs. At dahil dito, marami ay natatalo ng mga pangangailangang ito, ng mga alalahaning ito. Bakit? Kasi po ang umu-occupy sa kanilang isipan ay yung mga pasanin, kabigatan, pangangailangan. Ano pong nangyayari kapag ikaw ay labis na nag-aalala? Samantalang ang labis na pag-aalala ay wala namang nababago. Ang totoo, inuubos lang nito yung ating oras, inuubos lang nito yung ating lakas, yung ating karunungan, pero wala namang nangyayari.
Kung meron mang nangyayari, nagbibigay ito ng karamdaman. Alam naman natin na marami po sa mga karamdaman ngayon ay mga stress-related sickness. Sabi nga po, ang number 1 cause ng high blood at cardiovascular disease ay worry-related stress. Yan po ay ayon sa pag-aaral. Pero ano sabi ng Panginoon? Pinapaalalahanan po tayo na huwag masyadong ma-stress. Huwag masyadong mabahala sa mga bagay na kailangan natin. Kaya sabi niya sa verse 31, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. At ang magandang paalaala sa atin, ang sabi ng ating Panginoon, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So sinasabi dito ng Panginoon na kung lagi ang tuon ng ating pansin ay yung mga pangangailangan natin, doon nakatuon lagi ang ating pansin sa kung ano yung mga kailangan natin, ang nangyayari po, nawawalan tayo ng oras para magtiwalang lubos sa ating Diyos. Mas inaagaw ng pag-alala yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya dito, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kung gusto ninyong mapagtagumpayan ang inyong laban sa anxiety, sa stress, sa kabagabagan, put God's kingdom first. Unahin mo ang kanyang kaharian. Makikita din po natin na kaya itinuturo ng Panginoon that we put His kingdom first. Kasi, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, you will know that God takes care of all His created beings. At ang ginamit na example ng ating Panginoon dito ay ang mga ibon sa himpapawid at ang mga bulaklak sa parang. Napakaganda din po ng pinahayag dito ng ating Panginoon. Sabi niya, kung paanong yung mga ibon, hindi sila naghahasik, hindi sila nagtatanim, pero pinakakain sila ng ating Panginoon, hindi sila pinababayaan. Ganun man ang mga bulaklak. Sabi nga, kinumpare pa kay Solomon na si Solomon, hindi nakapagsuot ng kasing ganda, ng ganda ng bulaklak. Kahit na siya ang pinakamayamang tao, may kakayanan siya na magkaroon ng lahat ng pinakamagagandang damit. Pero ang comparison ng Panginoon, incomparable yung sariling ganda na ipinuprovide ng Diyos sa kanyang nilikhang mga bulaklak. Imagine niyo po yun. Tapos bigla niyang ibinalik. Ang sabi niya, gaano pa kayo? Kung ang mga ibon at ang mga bulaklak hindi pinababayaan ng Diyos Ama, gaano pa kayo? At kung titingnan niyo po ang verse sa English, ang sabi po diyan patungkol sa mga ibon, sabi ng Panginoon, your heavenly Father feeds them. Yung mga ibon, hindi sinabi ng Panginoon na ang Diyos ng mga ibon, kundi ang inyong Diyos Ama ang nagpapakain sa kanila. So, pinapakita sa atin na yung source ng blessing nitong mga creation, ang Ama. Siya ang sustainer ng lahat ng nilikha ng Diyos. Na kung paanong itong lahat ng nilikha ng Diyos, sinusustain ng Diyos na ating Ama, how much more na tayo ng mga anak niya ay hindi niya pagpapalain. Amen po ba? Makikita natin na kung ganon magkalinga ang Diyos sa mga bagay na mayroon tayo na kailangan natin sa mundong ito, how much more ang Diyos na tumawag sa atin, lumikha sa atin. Kaya nga po, bago nilikha ang tao, lahat muna ng kailangan ng tao ang inunang likhain ng Diyos para ipakita sa atin na lahat ng ating pangangailangan available na para sa atin. Para pag nangailangan ka, andyan na.
So, sinasabi sa atin na our Heavenly Father is our source and the sustainer of our lives. Pinapaalala ng Panginoon, sabi niya, alam ng inyong Ama na nasa langit na ang inyong mga pangangailangan. So ito po yung magpuno ng atin pong kapanatagan, mga kapatid. Yes, totoo naman po na talagang may pangangailangan tayo, pero hindi matuon sa kabalisahan. Ito mga pangangailangan na to. Magkaiba po kasi yung alam mo may pangangailangan ka at nagtitiwala ka sa iyong sustainer. Kesa doon sa balisang-balisa ka na hindi mo na makita o maalala na meron kang sustainer and source of your needs. Amen po ba? Na marami pagkakataon kaya bagabag na bagabag tayo sapagkat ang natutuon na focus natin ay doon sa mga pangangailangan sa halip na yung ating Ama na source ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya dito, ang ipinaparating na mensahe ng ating Panginoon sa atin na mga sumusunod sa Kanya at kabilang sa Kanyang kaharian is, kung ang inyong Ama na hindi nagpapabaya sa mga ibon at mga bulaklak, lalong hindi Kanya pababayaan dahil ikaw ay ang Kanyang prized, created being. Tayo, ang pangunahing nilikha ng Diyos. Kaya nga, imagine niyo ang buhay natin. Nung nagkasala ang tao, ang katumbas ng ating buhay, mismong buhay ng ating Panginoon. Para tayo maligtas, ang Panginoon ang namatay para sa atin. Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Kaya kung lahat ay kayang i-provide ng Diyos, Romans chapter 8 verse 32, kung lahat ng bagay, anumang mga pangangailangan natin, ibinigay ng Diyos, maging ang ating Panginoong Hesus, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay para sa ating mga pangangailangan? Kaya ibig sabihin, pag pinurso mo ang kaharian ng Diyos, inuna mo ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay, mararanasan mo yung pagsusustain ng Diyos sa iyo. Mararanasan mo that He is the source of all your needs. Amen po ba? So, mawawala, aalisin ng Panginoon yung kabalisahan mo. Kasi ang makikita mo, yung kasaganaan ng Diyos. Kung matatandaan niyo po, nung ang Panginoon ay nabuhay sa mundong ito, hindi po siya nagpunta dito na nag-ipon galing sa langit at pagbaba dito, lahat ng kayamanan galing sa langit para sa buong panahon na pag-i-stay niya dito sa, sa lupa, ay hindi na siya mangailangan. Wala po. Ang totoo, alam natin na nabuhay siya ng ordinaryo. Pero He lived in the kingdom principle. Na ano yun? Nagtitiwala sa source and sustainer ng kanyang buhay. Kaya napansin niyo po, sa anumang mga pangangailangan, hindi nag-aalala ang Panginoon. Nung minsan po, ang dami mga sumusunod sa Panginoon. Sabi ng mga alagad, Panginoon, ilang ang lugar na ito. Pauwiin niyo na po mga tao. Gagabi na at wala na po silang makakain. Ano sabi ng Panginoon? Kayo ang magbibigay sa kanila. Alam ng mga alagad, wala na silang ibibigay. Pero sa Panginoon, pansinin niyo, sa dami ng mga tao, hindi siya nag-aalala. Kasi alam niya, merong Diyos na magsusustain sa mga taong ito. At totoo nga naman po. Ano nangyari sa pamamagitan ng 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay, ang lahat ay nakakain. Bakit? Kasi alam ng ating Panginoon, hindi siya pababayaan ng kanyang Diyos Ama. Nung mga ilangan po siya ng pera, wala po siyang bank account, pero sabi ng mga tumutulig sa kay Pedro, ay sa Panginoong Hesus at kay Pedro sa mga alagad, mainam ba na mag-tax kay Caesar? Kasi gusto nilang hulihin, siluin ang ating Panginoon. Para bang gusto nila na magalit ang mga Hudyo sa Panginoon kasi pag nag-tax ang Panginoon kay Caesar, ibig sabihin kumakampi siya kay Caesar. Pero para ipakita ng Panginoon na iba ang kay Caesar at iba ang sa Panginoon, anong ginawa niya? Sabi niya kay Pedro, sige, pumunta ka sa dagat at humuli ka ng isda. At imagine niyo po, dun sa isda, sino may makakaalam na yung isda ay mayroon pong pera? At nung dumating si Pedro, sabi ng Panginoon, give to Caesar what is due to Caesar and give to God what is due to God.
ano pong makikita natin dito? Doon sa panahon na naglilingkod ang Panginoon, hindi siya nag-aalala sa mga pangangailangan. Kasi every time na pangangailangan siya sa kaharian ng Diyos, lahat ng kailangan niya available. Dahil siya ay anak ng Diyos. Alam niya, God will take care of all His needs. Ganon din po ba natin iniisip na ang ating Diyos na humirang sa atin, tumawag sa atin, He will provide for all our needs. Our healing, our provision for material needs. Alam niyo po ba yon? O mas natatakot tayo, kaya mas nag-aalala tayo pag kulang na, hindi na natin malaman kung anong gagawin. Lord, Las Vegas na to, huling saing na to. Di ba minsan, mas nag-aalala tayo. Pero tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon, kaya sinasabi ng Panginoon, put God's kingdom first in your life. Why? Because you will know that God takes care of all His creation. At tayo po yun, nilikha tayo ng Diyos. Ikaw papalapakan natin ng Lord. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng aking Diyos. Amen po ba? Ganon kabuti ang ating Diyos. Pero tandaan niyo po may action tayong gagawin. Ang action natin is to put God's kingdom first in our lives. Yun po ang sekreto. Kaya lang ang problema po minsan ay tayo po yung mga mainipin. Kaya yung pagiging impatient po natin, yan po yung nangyayari. Kaya yung pagtitiwala sa Panginoon ay napapalitan ng minsan sa halip na blessing ay dahil inunahan natin ng Panginoon, naging impatient tayo, hindi yung kalooban ng Diyos ang nangyayari. Nawawala tayo sa kalooban ng Diyos kasi nga, pag impatient ka, gusto mong mangyari agad yung gusto mo. Yung mga bagay na iniisip mo, ay gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Dahil wala pa, at pag inunahan mo, hindi pa kailangan, wala ka pang sapat na pera, andyan naman si Bombay, andyan naman ang mga utangan, lalo na ngayon, ang daling pumunta sa mga online utangan. Di ba? Kaya ano nangyayari? Kapag inunahan mo ang kalooban ng Diyos, ano ang mangyayari? Natalo ka ng iyong pagiging impatient, at dahil doon, nawala ka na sa kalooban ng Diyos. Now, paano mo malalaman na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos? Dalawa po ang sukatan. Ang una po ay dapat ayon yan sa paraan ng Diyos, righteousness. Pangalawa, dapat ay ayon yan sa oras ng Diyos. Diyan mo malalaman kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Kahit na yan ay ayon sa katuwiran ng Diyos, pero ginawa mo yan ng hindi ayon sa oras ng Diyos, hindi pa rin yan yung lubos na kalooban ng Diyos. Halimbawa po, pag-aasawa, kalooban ba ng Diyos na tayo mag-asawa? Yes. Sabi ng Lord, hindi mabuti para sa lalaki na siya'y mag-isa. Kaya nagbigay siya ng asawa. Ngayon, kalooban niya ng Diyos. Ang tanong, kailan ang tama pag-aasawa? So yun, yung time. Kailan ba dapat magkaroon ng asawa? So, susukatin mo siya ayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi ka nagmamadali. Siya na yung the one, kaya siya na ang gusto ko. Hindi ka pa tapos mag-aral. Siya na yung the one, kaya mag-aasawa na kami. Wala ka pang kapasidad para magsimula sa buhay pag-aasawa. Nandiyan naman si nanay at si tatay. So, okay ang mag-asawa, kalooban ng Diyos, pero yan na ba'y oras na pag-aasawa? Kung ikaw ay pumasok sa pag-aasawa na hindi ka pa handa, hindi yan ang tamang kalooban ng Diyos. Nasusundan niyo po ba? Kasi ang talagang kalooban ng Diyos dapat ayon sa kanyang katuwiran at ayon sa kanyang oras, ayon sa kanyang kaparaanan. Kaya ito po ang equation ng kalooban ng Diyos. God's way plus God's time equals God's will. Doon mo malalaman kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos kapag ayon sa kanyang paraan at ayon sa kanyang oras. At doon papasok yung pagtitiwala natin sa Panginoon. When you put your complete trust in God, you wait on God. Sabi ng banal na kasulatan sa Isaiah chapter 40 verse 31,
Siya na naghihintay, di ba? Siya na marunong maghintay ay katulad ng mga eagle. There is beauty in waiting. At kapag ka ang hinihintay mo ay kalooban ng Diyos, masarap maghintay sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi makikita mo that God really takes care of all your needs. Na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Makikita mo na hinihintay mo ang kalooban ng Diyos. And God is providing everything according to His plan in your life hanggang mangyari yung kanyang divine purpose sa buhay mo. So, yun po yung pangalawa. Makikita mo na mabuti ang unahin ng kalooban ng Diyos. Why? Because you will know to yourselves that God takes care of you bilang kanyang nilikha. Lastly, kailangan mong isik, i-pursue, unahin ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay. Because to worry is useless. Kung meron pong benepisyo ang pag-aalala, ako po ang magre-recommenda sa inyo, sige po, mag-alala na po kayo ng labis. Kung makapagpapayaman po ang pag-alala, sige po, mag-alala na po tayong lahat. Kasi lahat naman tayo gusto nating yumaman. Kaso, hindi po Ang Lord, ang totoo, medyo, kung titingnan natin ang salita ng Panginoon, medyo may pagka-sarcastic pa nga. Sabi niya sa verse 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So imagine niyo po, sinasabi dito ng Panginoon, ikaw, masyado kang alalang-alala sa maraming mga bagay. Sige nga, hahaba ba ang buhay mo kapag ka nag-aalala ka? Mismo sabi dito, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit isang oras man lang? So sinasabi dito ng Panginoon, hindi mabuti ang mag-alala. To worry is useless. Pero most of the time, we worry about many things. We worry about the things that will never happen. And sometimes we worry about things that we cannot change. Alalang-alala tayo, takot na takot tayo sa mga bagay na hindi naman mangyayari, pero niisip na natin. Alalang-alala tayo sa mga bagay na hindi naman natin kayang baguhin. Either way, itong mga bagay na ito, kahit na anong gawin mo pang pagkabalisa sa mga bagay na ito, hindi ito mababago sa pamamagitan ng pag-aalaala. Why? Because worrying is useless. Kaya nga po, kung babalikan uli natin yung unang nilalang ng Diyos, ang kanilang priority was to rule things rather than pursue things. Kaya dito sa panahon ng ating Panginoong Hesus na nagtuturo siya, ibinabalik ng Panginoon yung unang setup. Na kung tayo'y talagang na kabilang sa paghahari, kabilang sa mga tagasunod ng Panginoon, hindi na tayo katulad ng mga walang pananampalataya na abalang-abala tayo sa mga pangangailangan natin. Kung hindi, sinasabi dito sa atin ng ating Panginoon, kung tayo'y kanyang mga tagasunod, binabago niya na yung ating kaisipan na dapat ang focus natin hindi ipursu ang mga pangangailangan natin. Kung mayroon man tayong ipinupursu ng higit sa ating buhay, yun ay walang iba kundi ang ganapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. O pansinin niyo po yung word, pagsumakitan. Di ba? Naririnig po natin ito na sa mga estudyante pinapatotoo, pinapaalalahanan, na sinasabi, magsunog ng kilay. Alam niyo po ba ibig sabihin ng magsunog ng kilay? Kasi nga noon, yung lampara, pag nag-aaral, ay madilim na, nag-aaral pa din. Di ba? Kaya kalalapit doon sa lampara, nasusunog na yung kilay. Yung mga kabataan ngayon, mga millennials, hindi na ho yun naiintindihan kung ano ibig sabihin ng magsunog ng kilay. Ang alam ng mga kabataan ngayon, magpalit ng kilay. Kasi gusto mong ibang kulay, pwede na ngayon. Pero yung sinasabi noon na magsunog ng kilay, sa tindi ng pagsisikap para makapag-aral, maalaman, matutunan, at matapos ang pag-aaral, kahit na madilim na, nagsisikhay pa din. Now, ganun din dapat ang pagsisik natin sa kalooban ng Diyos. Yung pagsusumakit natin
Sa Diyos, hindi sa ibang mga bagay. Pero ang tanong, ganun nga ba tayo? Mas nagsusumakit nga ba tayo na gawin ang kalooban ng Diyos o mas pinagsusumakitan natin ang mga bagay ng mundo? Kaya dito po, nung nilikha ang unang mga tao, makikita natin na ang lahat ng bagay ay available sa kanila. Pero nung nagkasala sila, nabago na po ang lahat ng ito at nawala na po yung kanilang kaisipan na unahin ang kaharian ng Diyos. Ang na-focus na sa mga tao ay hanapin ang mga pangangailangan nila. Instead of seeking God, they pursue things. Kaya dito po, ito po yung sinasabi ng Panginoon. At dahil po doon sa naging kalagayan ng tao nung sila nagkasala, ang sabi po ng Genesis chapter 3 verses 17 hanggang 19, ito na po ang naging kalagayan ng mga tao under sin. Sabi ng Diyos, hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang, ng iyong kainin yaong bungang bawal. Sa nangyaring ito, ang lupang tanim ay aking susumpain. Magpakilanman ang lupaing ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. So nagkaroon ng curse, dumating ang poverty. Samantalang nung nandun sila sa kaharian ng Diyos, andun ang prosperity. Pero nung nagkasala sila, kailangan na nilang pagsumakitan ang lahat ng bagay. Ang sabi po ng verse 19, upang pag-anian ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. At mula noon, ang tao nagsimula ng ipursu, hindi ang kalooban ng Diyos, kung hindi ipursu ang mga bagay ng mundo. Pero dahil ito nga po, yung mga sumusunod sa Panginoon, gusto ng Panginoon na ibalik yung tamang order. Dahil ang mga tao, nakita niya, they pursue things more than pursuing the will of God. Kaya ano sabi ng Panginoon sa mga tagasunod, tayo ng mga kingdom citizen, sinasabi dito ng Panginoon sa atin, put God's kingdom first. Yan pa din yung kaayusan kung gusto mo na maranasan ang pagpapala mula sa kaharian ng Diyos. Dahil kabilang ka sa kaharian ng Diyos, unahin mo lang ang kanyang kaharian. Kung paanong doon sa Garden of Eden, ang lahat ay available, hindi mo kailangang hanapin ito, ibibigay yan sa iyo. Ganon din sa pagsunod natin bilang kabilang sa kaharian ng Diyos. Pag nasa kalooban ka ng Diyos, lahat ng mayroon sa kaharian ng Diyos available para sa iyo. Amen po ba? Ang susi, kailangang unahin natin ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan, you have to put God's kingdom your priority. At pag sinasabing priority mo ang kaharian ng Diyos, it speaks of how you trust God in your life. Kapag kaya mo na unahin ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay, ang ipinapahayag niyan, nagtitiwala kang lubos sa Diyos na lumikha sa iyo. Hindi mo hahayaan na madaig ka ng alalahanin, kundi lalakad ka ng may pananampalataya dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos na iyong manglilikha. Amen? Kaya as Christ followers, mga kapatid, huwag po kayong magpadaig sa mga alalahanin. Yes, taas ng taas sa mga bilihin. Wala naman tayong magawa kahit umangal tayo. Di ba? Bibili ka din naman. Kaya sa halip na umangal ka, sasama lang ang loob mo, tataas ang presyo ng puso mo, buti sana pagtaas ng presyo ng puso mo, ay babayaran ka ng gobyerno, kasi ang pagtaas ng gasolina, bibilin mo din eh. Kaso hindi, naapektuhan tayo, pero wala namang nangyayari. So, nadadaig lang po tayo ng alalahanin. So instead na madaig ka ng alalahanin, the best thing to do is pursue God's kingdom first in your life. And when you do that, ang promise ng Panginoon, all these things. Ibig sabihin, pag sinabing all, anumang pangangailangan mula sa spiritual, sa material, sa financial, sa relationship, sa kabuhayan, sa ministry, lahat ng yan, available, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. All. Wala pong exemption.
As long as nandun ka sa kalooban ng Diyos, idadagdag ng Panginoon. Trabaho, idadagdag yan ng Panginoon. Paglago ng negosyo, idadagdag ng Panginoon. Bahay, idadagdag ng Panginoon. Sasakyan, idadagdag ng Panginoon. Asawa, idadagdag ng Panginoon. Kasi kung kailangan mo, ang Panginoon ang nagbibigay. Boyfriend, girlfriend, mag-aral ka muna. Later on, ibibigay ng Panginoon yung asawa mo. Lahat ng bagay, ipagkakaloob, ang sabi, idadagdag. Kasi everything na kailangan mo, alam ng Ama kung ano yon. Alam na niya. Kaya wag mo nang ikabalisa. Hayaan mo na yung ating Ama ang mabalisa para sa atin. Di ba gano'n naman? Ang nagpe-prepare ng mga pangangailangan natin, yung mga magulang. Yung mga estudyante, tutulog na lang, gigising na lang, kakain na lang. Nagagalit pa nga yung mga magulang, gigising na nga lang, hindi pa magising-gising eh. Ayaw, di ba? Nakahanda ng lahat. Ganyan po ang mga magulang. How much more ang ating Ama? Lahat po ng ating kailangan ay available. Ang kailangan lamang ipursu mo, isik mo ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay. Putting God's kingdom first. Make it your priority. Pursue it in your life. Bakit? Kasi yan po ang susi to win over anxiousness. Because when you pursue God's kingdom first, you will know that God takes care of you. Kung paano ang mga nilalang, ibon, bulaklak, hindi pinababayaan ng Diyos, ikaw pa kaya na kanyang anak. Pursue God's kingdom first because to worry is useless. At ang worry ay mapagtatagumpayan mo kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos. Nauubos lang ang energy mo, hindi naman napapahaba ang buhay mo sa pamamagitan ng pag-alala. Samantalang kung inuuna mo ang kaharian ng Diyos, alam mong nasa kalooban ka ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo, maging yung wants mo, idadagdag ng Panginoon. Amen? Nais ko po magtapos sa pamamagitan din po ng pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Sa buhay ko particularly at sa aking family. Sa biyaya po ng Diyos mula po nung sumunod ako sa Kanya at unahin ang Kanyang kaharian, nakita ko kung paanong idinagdag ng Panginoon ang lahat ng aking mga pangangailangan. From my lovely wife, supportive sa ministry, amen? Dahil nung ako po'y nasa ministry, binata pa po, nag-aalala po ako kasi hating gabi na po yung mga kabataan, mga kadalagahan, gustong nakikipagkwentuhan, gustong kung ano mga ginagawa namin. Kaya lang, yung buong paligid nakatingin sa amin at ako ay nag-iisang lalaki, mga kasama ko mga kabataan. So kailangan ko ng protection sa ministry, kailangan ang Panginoon ang makita na naluluwalhati sa aking buhay. So, para maiiwas po sa anumang kaisipan, I prayed, Lord, bigyan mo po ako ng makakasama sa ministry, na maintindihan ang ministry. At sa biyaya ng Lord, si Days po ang ibinigay. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Dinagdag, di ba? Kailangan yung asawa, idadagdag lang Lord yan, maglingkod ka sa Lord. Pagsikapan mo na pumaloob sa kaharian ng Panginoon. Nakita ko din po kung paano pinagkaloob ng Panginoon, kung paano Kanya kaming sinustain, yung pag-aaral ng aking dalawang anak sa biyaya po ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Lahat ng magulang gusto na mapag-aral ang kanyang mga anak sa mahusay na school. Pero alam nyo naman, bilang misyonero, yun din yung hangad ko, pero alam kong yun din ang mas hangad ng Diyos para sa akin. Pero kung titingnan ko yung aking kapasidad, hindi ko po kaya. Pero alam nyo, ang Diyos, napakabuti. Binigyan niya ng karunungan at katalinuhan yung aking dalawang anak, ginawang scholar. Kaya sa biyaya ng Diyos, hindi naman po sila nahuli sa kanilang pag-aaral. Amen po ba? At sa biyaya ng Lord, nakatapos na po sila. Amen. Praise God. At ngayon po, nagbo-work na si Sweet. Halos nakaka 3 months na din sa biyaya po ng Panginoon. Si Jean, nagpipray po ng kanyang work. At sa ngayon po, siya muna ay hindi muna naghanap dahil nga po busy siya sa anniversary. Pero napakabuti po ng Diyos. Talagang all these things, hindi lamang yung needs, even yung wants natin, o maging yung hindi mo hinahanap, ibibigay ng Panginoon dahil nasa Kanyang kaharian ka.
And we were favored by God to travel to Thailand, to Sweden. Hindi lang ako, kundi buong family. Imagine niyo po yun. Napakabuti ng Diyos sa ako bilang ama, maaaring desire ko man yun, pero hindi agad yun mangyayari. At kung pag-iipunan namin yung kagastusan, hindi ko alam kung kailan yun mangyayari. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, alam ng Lord yung aking puso, alam ng Lord yung aming pangangailangan, at alam ng Lord kung paanong pasasayahin ang aking pamilya dahil kami sama-samang naglilingkod. Kaya ano sabi ng Lord, sige, bakasyon muna kayo ng Sweden for 4 months. Wow! Di po ba napakabuti ng ating Diyos? Yan po ang kalooban ng Diyos. Kapag kainuna mo ang kanyang kaharian, lahat ng bagay, pangangailangan man, maging wants, ipoprovide ng Panginoon. Because He takes care of you. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Di ko po alam kung ano po ang inyong mga pangangailangan. Pero napakalinaw ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan natin ng kagalingan sa mga karamdaman. Kailangan natin ng pinansyal na probisyon sa ating mga pangangailangan. Mahal yung mga bills natin sa kuryente, sa tubig, pangangailangan sa pag-aaral ng ating mga anak. Totoo, kapag pinagsama-sama ito, talagang sa halip na, sabi nga ng Panginoon huwag kayong mabahala sa araw ng bukas. Sapat na ang pangangailangan ng araw ng bukas. Kumbaga, minsan ang nangyayari sa atin, hindi lang yung araw ng bukas ang pinoproblema natin. Yung 1 year, yung 10 years, yung hanggat kaya nating gustong problemahin, iniisip natin. Ganun tayong mag-isip para bang akala natin, kaya natin sa ating sarili. Kaya ano ang sinasabi dito sa atin ng Panginoon? Hindi. Huwag tayong mag-alala, kundi magtiwala tayo sa ating Diyos. Paano natin yun gagawin? Unahin natin siya sa ating mga buhay. Unahin natin siya. Mga kapatid, hindi kawalan yung inuuna mo ang Panginoon, kapalit ng trabaho mo, hindi yan kawalan. Ang totoo, mas lalong pagpapala yan. Spiritual na paglago yan. Napipili mo ang mabuti kesa doon sa mga bagay na naglalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos. Kaya when you choose God's kingdom over material things, mararanasan mo yung spiritual growth. Kasi nakikita mo, mas pinipili mo ang pinakamabuti. Tinatanggihan mo yung mga bagay na alam mong maglalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos. That's priority. Putting God's kingdom first in your life. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin at sa oras pong ito as we go to God in prayer, di ko alam kung ano ang inyong pangangailangan, but God is telling you right now, do not be anxious about many things, but in all things, present your circumstances to God by prayer, by petition, with thanksgiving in your heart. Right now, pahayag natin sa Panginoon ang ating pagtitiwala. Healing. Lord, aming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming mga karamdaman. You are the God who heals us. Lord, alisin mo ang kabalisahan, palitan mo ng pagtitiwala, knowing that by your stripes, we are healed. Walang anumang karamdaman ang hindi mo kayang pagalingin. Alisin mo ang kabalisahan sa mga bagay sa mundong ito. Bagkos, matagpuan mo na inuuna namin ang iyong kaharian. And as you have promised, idadagdag mo ang lahat ng aming pangangailangan. Yes, Lord, we need financial help. Pero hindi ito ang makakapagpabagabag sa amin, kundi ilalapit po namin ito sa iyo. Ang iba sa amin, Lord, may mga relationship na kailangan ng intervention mo, Panginoon, kaayusan ng pamilya, pagsasama ng pamilya. Lord, alam namin
Ikaw ang Diyos ng kaayusan at kalooban mo ang maayos na pamilya. Kaya sa iyo po namin ito dinadala. Give us peace, Father God. Give your servants peace, Lord God. Na sa kabila ng mga circumstances na ito, Lord, tulungan mo sila, Panginoon, to rise above their circumstances. Knowing na ikaw ay kasama namin sa lahat ng aming journey. Sa panahon man ng bagyo, kasama ka namin na nagpapatigil ng bagyo. At kung hindi man patigilin ng bagyo, kasama ka din namin, pinapakalma mo kami, Panginoon, even in the midst of storms. Yes, O God, if sometimes we become impatient, we want something, at gusto agad namin ito, O Diyos, na makamtan namin, na hindi kami natitigil hanggat hindi namin nakakamit itong kagustuhan namin, to the point na minsan sa pagnanais na magkaroon ng mga pangangailangan, Lord, nagsisikap, nandoon yung labis na pagtatrabaho na halos wala ng oras para sa sarili, wala ng oras para sa pamilya, at lalong wala ng oras para sa iyo, para lamang magkaroon ng mga bagay na kailangan sa mundong ito. Lord, patawarin mo po kami kung mali ang aming focus. Sinabi mo, un-Christian ang mag-isip ng mga bagay ukol sa pananamit, sa pagkain, sa inumin, o ano pang mga material things na umaagaw ng aming focus sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Instead, Father God, bilang kingdom citizen, palitan mo po, O Diyos, ng tamang living kingdom perspective ang aming mga puso. Na hindi kami dapat mabalisa sa mga bagay. Kung hindi, kung meron man kaming pinagsusumakitan, yun ay ang gawin ang iyong kalooban. At ang pangako mo, lahat ng bagay, idadagdag mo po sa amin. Father God, I pray, O God, bilang tagasunod mo, we pursue to put your kingdom first in our lives. Pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat ng aming pangangailangan. Even yung aming mga worries, dinadala po namin sa iyo. At mula sa oras na ito, Lord God, pinipili po namin to put your kingdom first in our lives. In Jesus' name. Hallelujah. Amen.